Okay, no problem. All right, so friends, welcome to LDS Good Vibes. Today, or Kim and I have our special guest. Please welcome Eric Keron. Keron. Oh, hello, Kirong. Yeah. Kiran. Keron. Thank you for having me. Oh. Mukhang yan na lagi sinasabi mo, Ano, Erika? Actually, John, President Kim, nung one time pumunta kami ni Sister Kat sa PBO, siyempre you have to record your name, ganyan. So they asked my name, sabi ko, I'm Brother Eric Kirong. And nagulat ako, are you related to Elder Kirong? I thought he's talking about my son na nasa mission. Oo. No, actually, I'm his father, sabi kong gano'n. Oo. Ayun pala, she's talking about the newly called apostles, Elder Patrick Kiron. Pero yung Kirong is Southern Leyte. Diyan siya talaga nag-originate, yung mga Kirong. Oo. Though my mom is a Soriano Dolatre, they're from La Union, Agoo, La Union. Pero ayon sa kwento nila, nakita daw sila sa Luneta. At ayun, lahat kami pinanganak sa Manila. Oo. All right, so can you tell us more about your life growing up as a kid, and when did you became a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints? Okay. Actually, nung gumraduate ako ng college, doon ako nagkaroon ng awareness about my faith. Pinanganak kaming Catholic. Actually, my father is a devoted Catholic. Though, pag nagsisimba kami, lagi ako ang bit-bit ng magulang ko kasi ako yung youngest. Oo. So, pero nung yung gumraduate nga ako, nagkaroon ako ng curiosity about different faith. Oo. Kasi may mga naging kaibigan ako na mga belong to other faith na sabi ko, ano sa mga ano na to, kasi may question na kagad ako sa Catholic na though pasalamat din ako kasi doon ko rin muna nakilala si Jesus Christ, di ba? So nung tinatanong ko yung mga kaibigan ko kung ang isang tao, mabait na tao, may karapatan ba siya magsalita sa loob ng simbahan? Oo. Hanggang sa may natinan akong Roman Catholic, tinanong ko yan sa pare at sa madre. At sinabi nila hindi pwede. Only the priests and nuns are only allowed to speak in their church. So meron akong mga nakilalang so happy, meron akong mga kaibigan ng high school ako na nagkaroon kami ng chance na magkita-kita. Natanong ko yung religion nila kasi nga yung curiosity ko about hanggang sa one of my dear friend, Merly Bagalaksa, nung tinanong ko siya about kung ano yung faith niya, sabi ko parang gusto kong malaman niya yung faith mo, pwede mo ba akong sharean? Oo. So niya, invite na ako sa kanyang congregation sa Malakas Chapel, sa Lipa First, sa Quezon City First Ward. Na notice ko, iba-iba yung nagsasalita bukod doon sa bishop, which during that time, si Bishop Simon Salen. Oo. So, na-impress ako sa teachings, tapos yung story ni Joseph Smith, talagang na-impress ako. Kasi hindi na question sa akin ng mahal na Panginoong Jesucristo at kay Heavenly Father. Oh, yes. Ayun yung isang question ko pala, yung divinity ng Trinity. At nangyari yung Ama at Anak isa lang. Oo. While sa LDS faith, napaliwanag sa akin doon, lalo na yung first vision ni the young prophet Joseph Smith na nagpakita sa Heavenly Father at Jesus Christ sa kanya. Sabi ko, I believe in that. And then, nung inano na sila sa akin yung Book of Mormon, pinabasa lang sa akin yung promise ng book. At sinunod ko yung challenge ng missionary na ipagdasal mo ako ito. So, sinunod ko sila. Nung pinagdasal ko talaga, nagkaroon talaga ng manifestation na yung Book of Mormon
Ay, totoo. Mhm. So, nung nalaman ko yun, nabanggit ko sa mother ko, nabanggit ng mother ko sa akin, na yung lolo ko pala ay, hindi ko masabi exactly na naging miyembro yung lolo ko. Mhm. Pero yung lolo ko, during his latter part ng kanyang buhay, may mga missionary siyang nakakausap. At yung Mhm. Book of Mormon na yon, during that time, early 70s, kulay blue yung Book of Mormon na yung design nun Sabi is, na, may Moroni. Ah, yes, so, yes. Nako, baka kung babanggitin yan, mahalata yung edad na. President, during the time ng lolo natin yon, hindi ko naman sinabi Ay, our time. Oo. So, pinakita ng mami ko sa akin yun. So, mas lalo ako nagkaroon ng interest. Oo. Kasi sa family namin, yung lolo ko, ang nature ng work niya, sa sales siya. Oo. Magaling siya mag-Chinese. Mhm. Magaling siya sabi nga, ikaw ang sumunod sa yapak ng lolo mo. Kasi napunta ako sa sales din eh. Mhm. At banggitin ko yung pangalan ni sa pinakamamahal kong si President Abe Pajaro. Aha. Na kasi doon muna kasi bago kasi ako napunta kay President Kim, yung hindi pa nagkakaroon ng realignment noon sa third ward, nasa Quezon City first ako. Kaya si Mhm. Ate Bal, saka yung kanyang mahal na asawa, si Kuya Abe, ina-advise ako, tinanong niya kasi, Eric, ano ba ang natapos mo? Kuya, tapos ako ng marketing graduate. Oo. So, first graduate lang ako noon during the time. Okay. Oo, and then tinanong niya ako, may plano ko ba mag-mission? Oh yes, may plano ako mag-mission na Kuya Abe. Pagkatapos mo mag-mission, sa sales ka pumasok. Oo. Oo, pasukin mo yung mga sales kasi maganda ang mga offer dyan. Oo. Mhm. At Kasi bolero ka. yun naman, kasi kung bolero, marami ako naging girlfriend, President Kim. Wala naman Pero, eh. pero Talagang, sales din ako eh. Eric, sales din ako kaya. Hindi naman, hindi naman pabobola sa girls always ang pabobola. Sa customers. yes, siyempre, oo. Kasi natutunan ko sa sales, pag bumili yung kliyente mo sa'yo, kasi kagaya natin, President Kim, Brother Jong, kami Yes. we're dealing with yung mga mayayaman na tao. Ayun yung Mhm. mga nakakasalamuhan namin eh. Aha. So, once bumili siya because of your product, hindi ka pa rin nakapagbenta nun sa kanya. Mhm. Kasi parang hindi ka pa nahihirapan. Pero once na may mga tanong siya sa'yo na nasasagot mo at nakukonvince mo siya para bumili siya uli sa'yo, ayun, you're making sales na. Ayun na. Okay, yes. Tapos, syempre, tayong misyonaryo, hingi ka ng referral, di ba? Aha. Hingi ako ng referral kung sino pa within the area na may kailangan ng produkto ko. Oo. Mhm. And then, para gawin kitang dealer, mas maganda yung presyo. So, meron kang bibigay na magandang sa kanya. So, again, meron siyang mga nire-refer, kumukuha. Nakikreate mo na yung magandang relationship doon. Again, natutunan ko sa missionary at lagi itong nasa isip ko, yung tinatawag na building relationship of trust. BRT. Bago ka, BRT. Eric, bago ka pumunta dyan, may kakwento din ako, pagiging salesman. Oo, sige nga, makakuha ko sa iyo ng Alam mo, sa akin, ang gatekeeper, bago mo makausap yung boss, yung mga secretary, di ba? Ah. So, bago ako pumunta dun sa, sa appointment ko, nakikinig ako ng mga chismis na sa radyo. Current events, mga current events. Oo, mga current events. Kaya, Oo. ang paborito ko, mga showbiz, yan. Uh-huh. Pagdating ko dun sa opisina, kaibigan ko na yung mga sekretarya, yung sa reception, yung secretary ng boss. Dati nung time na yan, ang newsmaker, si Chris Aquino eh. Nung time na yan. Yes. Pagdating ko sa opisina, sabi ko, uy, alam mo ba yung balita ni Chris? Yung latest balita ni Chris? Sabihin ng secretary, ano yun? Ganito, ganyan. Tapos sabihin ng, di na sabi ko na. Tapos sabi, andyan ba boss mo? Andun sa loob, sige, pasok ka na.
Oo, no? Ayun yung mga una mong liligawan dyan eh. Para Uy, may at least asawa na magkaroon ako, ka ng may asawa access. na. Ay, hindi. Iba pala yung liligawan mong ibig sabihin. Sa sales pala, no? Sales yun, oo. May comment ako dyan sa, sa call centers, no? Yun nga, binanggit mo, hindi naman masamang trabaho yan, di ba? It's a, ang gusto ko lang sa call center, nowadays, mas madaling maghanap ng trabaho yung mga single adult. Ito yung time namin, yung time na, karamihan sa amin noon, kailangan magtapos muna or talagang nahirapan kami maghanap ng trabaho. Pero ngayon, karamihan ng single adult may trabaho. And most of the time sa call center, ang problema lang ng call center, yung oras ba? Di ba? Yung Kasi oras hindi siya Yes. sa gabi ang gising sa tulog sa umaga. Ang naging ko lang diyan, pag gano'n ang schedule mo, meron akong nurse na pinsan sa US dati, long time ago, bata pa kami noon. Nurse siya, tapos sabi niya sa akin, ang problema ko lang, Kim, pag panggabi ako, ang mga anak ko gising sa umaga, tapos ako tulog. Tapos pagka papasok ako, siyempre, yung mga anak ko naman tulog sa bahay. Diba? Yun lang parang downside, no? Yung schedule, Pero yun nga, sa call center din, Eric, di ba, nakikita ko, sales tayo, parang kumisang walang career pathing, no? Walang career pathing. Parang, ang career pathing na yun, they move from one call center to the other. Yes. Pero maganda sweldo. May mga call center na ang taas ng sweldo, 100 plus din. Pero President Kim and Brother Jong, don't get me wrong in saying that na ang inaano ko lang as a member sa church, lalo na kung ikaw return missionary, hindi ko yan ang para sa'yo. Oo. Kasi nasanay ka, exposed ka. Exposed ka sa labas, masabi kung meron kang kapal ng mukha, bakit mo ibabox lang yung sarili mo? Actually, Yun ang problema. Wala silang kapal ng mukha kagaya natin. Yun ang problema. Yun ang kaiba. Kapal ang mukha natin. Oo. Tingin ko naman, pag naging missionary ka, dapat meron ka ng ganung skills. May kapal ka na ng mukha. Tanong ako. Ano po yun? Kasi ako, sales din ako di ba? Pero long time ago, before I had my own manufacturing, iba na bang ngayon? Kasi ngayon, dati talagang you travel around visiting customers though sometimes may phone call, di ba? Ngayon parang online na ba? Or anong bang comment mo dyan? Effective pa rin ba yung face-to-face selling? Para sa akin, yung online, okay siya for the beginners. Oo. Pero to build a deep relationship with your client, you have to meet or see that person personally. Oo. Then, once yung taong yan, minute ka niya somewhere else, pero once na minute ka niya, in-invite ka niya sa loob ng bahay niya, o in-invite ka niya sa isang okasyon nila, nakuha mo na. You hit the jackpot already. Oo. Diba? Kaya ako, personalized na siya. Face-to-face pa rin ang effective for selling, di ba? Face-to-face. Yes, kasi hindi namin yan Ako, hindi ko siya ini-encourage kasi mawawalan ako ng trabaho. Di ba? Oo. Para ba, pero ikaw ba nakikita mo na may mga bagong hire ng mga bata ngayon sa company mo na nasa sales? Yes. Meron ba? Yes. Ako laki ng respeto ko sa mga bata because yung mga new idea nasa kanila. Oo. At sinasabi ko lang sa mga bata, kaming may mga edad na, kumbaga, nire-respect ako, kagaya ko sinasabi ko sa kanila. Talaga ako, ang laki ng bilib ko sa mga kabataan. Yung sinabi ni Jose Rizal, dadagdagan ko lang. Nasa kabataan kasi,
ang mga new ideas. Kasi sabi nila nasa mga kabataan ng pag-asa eh. Bakit? Kasi nasa kanila ang mga new idea eh. Di ba? Kung tayong mga pogi, masasabi ko ang nasa atin ngayon, wisdom na eh. Di ba? Oo. So, kaya ayun, yung mga bata, pag nag-uusap kami, humingi sila ng advice sa akin, isa sa pinaka-classics na experience. Okay lang ba, Barry Joe? Mag-share ako sa inyo. Sandali ha. Ika-cut natin ito and then bigyan ko ng link ulit and then mag-part 2 tayo para may backup tayo if ever Okay. mag-edit ako. Okay? Meron lang ako, Jong, meron ako singit na lang. Sige. Dali Go. lang, bago may cut. Yung advice ko, kasi di ba ang inaano ni Eric, yung mga return visionary, yun ang pasukan na, di ba? Sales. Di ba? Alam mo ang sinasabi ko sa mga return missionary, kung you choose a career na sales, yung mga produktong industrial, Yeah. ang yan mo, like, kasi bulk yan, yung mga industrial. Magbenta ka lang ng kunyari, mga plywood, no? Pero kung ang gagawing, skyscraper, ilan kayong plywood ang bibilin sa'yo? Di ba? Yes. So industrial sana. Yung chemical, no? Mga chemicals by the drum, no? Like sa'yo, mga plastic, di ba? Bulk din yan, no? Yes. Oo. Di ba? Industrial. Mga building materials ba? Ganda yan. Alright. Yun. Maganda love story niyan nila, Jong. Tapos magandang yan, no? Magandang they were sealed in the temple. Tapos yung mga anak nila nagmi-mission, Jong. Yeah. Isang daughter nila na under ko sa MTC. Yes. And yung daughter niya na-assign sa, anong country nga yun? Seoul, South Korea po. South Korea. Tapos yung daughter niya, believe ako, napaka-humble, napakabait, at maganda kamukha ni Sister Kat. Naririnig ka niya dito, press kinikilig. Oy! Nagkita kami nung family week dun sa Ayan. Mag-shift gear na lang tayo ng topic, Kim. Ano kaya? Para maganda ito. Kagatin ito ng listeners natin. Ha? Ang love story nila kaysa negosyo. Marami naman silang mapakinggan sa mga negosyong podcast. Nakikita ko. Baka matatabi to si Eric, Ganado na magkwento si Eric Jong kanina eh. Hindi, marami tayong pwedeng kwento, President Kim, Jong. Pwede naman natin sila ma-invite. Kwentuhan din naman to. Kwentuhan lang. Pero isang bilib ako kay Kat. Yung yung mga exercise regimen niya, yung nakikita ko yung yung health yung buff siya sa very buff. So, Game ka, Kat? Tuloy na natin to? Ano lang po, quick lang. Tapos siguro po some other time din. Hindi po ako properly prepared. Okay, no worries. Yeah. Saka interesado rin ako sa mga kwento ni Eric. Okay. Yeah. So, tapusin na lang natin yun. Yes po. Okay. Set po natin ito. Oo. Okay. Alright, thank you, Cathy. Thank you. Alright. Ikaw kasi sisilip-silip ka pa kasi. Oo. Alright. Wala, Welcome hindi to ko kayo our kita, second Pag segment, ha? Opo. Okay, so saan ba tayo? May kukwento may kukwento ka before tayo nag-second Yeah. Siguro kung meron akong classic moment as a salesperson sa Atlanta, ito yung during my exhibit na kung saan ako ang pinaka-main sa booth namin. Then all of my clients nagpupunta rin sa exhibit na yon. This exhibit called the Egg Show. It's all the poultry company, all the farm owner are invited to be in that exhibit. So merong and then international din, may sumasali din. Then meron akong client, in-approach ako, sabi niya, Eric, nakita mo na ba yung kalaban nyo?
Hindi pa ako nakakapasyal, boss eh. Sino yun? Yun, halika, samahan kita. So, meron ako nakitang ano doon, from Taiwan. Ang ganda ng produkto niya. Okay? Sabi sa akin, Eric, ang ganda no? Ang ganda ng design. Sabi ko nga, boss, ang ganda eh. By all means, bumili ka dyan. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi lang yun, Eric. Ang mura pa niyan. Sabi ko, you must be kidding. Sabi ko gano'n. That's from Taiwan. That's not from China. That's from Taiwan. And then mura pa yan. Mas mura pa sa produkto namin. Yeah, you can ask. You can ask their price. Sabi ko, no need na. Wala naman ako sa iyo eh. Again, boss, by all means, kumuha ka dyan. Maganda na, mura pa. Ano pa hanapin mo? Sabi ko gano'n. Pero merong isa ang Atlanta na wala dyan. Oo. Ano pa hanapin ko? Nandito na yung maganda, quality-wise. Ito, quality rin naman yung sa inyo, Eric. Pero, iba ang ano na ito eh. Ganda eh. Mas mura pa. Kaya nga po, sabi ko, by all means, kumuha ka dyan. Then, pero merong isa dyan na wala dyan sa kumpanya na yan, na meron ng Atlanta. Ano yung wala dito? Walang Eric Kirong dyan. Sabi ko gano'n. Oo. So, you must be kidding, Eric. Nagpapatawa ka ba? No, hindi ako nagpapatawa. Oo. Paano kaya ang after sales niyan? Sabi ko gano'n sa kanya. Oo. Boss, ikaw pag kailangan mo kagad, nandyan ako sa'yo. Okay, boss, mura nga yan. Ang tanong, pautangin ka kaya niyan? Oo. Eh, boss, kailangan mo ng produkto right away. I-deliver ka kaya kagad niyan? Sabi ko gano'n. Ako, boss, kaya lumaki yung farm mo, lumaki yung credit terms mo sa amin. Dahil inasikaso kita, hindi kita pinabayaan. Ngayon, wag na nating ano boss yung ano, yung kumpanya. Para yung maganda yung kumpanya natin. Pero boss, sino ba yung itatapat mong ahente diyan sa akin? Oo. Kung walang Eric Kirong diyan, boss, ikaw na mamili. Pero boss, sinasabi ko sa iyo, by all means, subukan mo yan. Oo. Sinubukan. Okay? Hindi maganda ang service. Diba? Kasi, ang isa kasi na overlook ng mga salespeople, especially dun sa field ko, yung relationship at saka yung service na pwedeng i-offer after sales. Oo. Sabi ko nga kanina, pag yung client mo bumili sa'yo without any effort from your part, wala pang sales na nangyayari doon. Pero once yung client mo may mga concerns nang binabato sa'yo at na-resolve mo yon at bumili sa'yo, that's the beginning ng sales mo. Oo. And then again, pag in-invite ka naman yan sa bahay mo, sa mga certain na events ng kanilang family occasion, sabi ko nga, you hit the jackpot, hindi na mawawala sa iyan. Oo. Hopefully, meron ako mga friends o na client ko na naririnig ito, talagang mahal na mahal ko sila. I consider them as a family. Kasi same thing with Atlanta because without them, I cannot provide for my family. Of course, Heavenly Father is there for us, di ba? Na tumutulong sa atin. Pero these people are the people that ginawang instrumento ng Diyos for me to sustain this life. Kaya sa akin, gratitude is the best for a man para mag-succeed siya. Kung wala kang gratitude, hindi ka na makakaulit pa. Oo. Kaya sa akin, yung nakwento kong yan ay yung pinakamagandang story ko as a salesperson. Na meron akong client na talagang wow. Hindi ko naman siya nine-negative. Boss, iiwan mo na ba ako? Boss, bakit na wala akong utang na loob? Pinalakas kita. Wala akong ganun sinabi sa kanya. Ang sinabi ko lang sa kanya, puro positive. By all means, kumuha ka. And then, tingnan mo na lang ako paano kita natulungan. Sa sales kasi, ayun yung binibuild up natin yung credibility mo eh. Yes. Sa mga anak mo, Eric, may nagmana sa'yo na may gusto ng sales? Merong may makapalang mukha din akong anak. Kaya lang, yung nag-aaral sa Hawaii ngayon, makapalang mukha nun. Pero para hindi ba doktor ang gusto nun, maging doktor? Si Rika yung gusto maging doktor. Oo. Sales. And then, meron ako anak na babae na magmi-mission pa lang this year. Ito, makapalang mukha na to. Pwede to. Oo. Si John kasi ang background nito, professor ito eh. Si John. Professor.
Alam mo, Brother John, thank you Bright na bright boy yan si Joe. nabanggit ni President Kim na professor ka. Alam mo, isa sa mga professor ko sa college, yung major subject na professor ko, si Sir Ramos. Mhm. Sabi niya sa akin, kung hindi niyo alam ang sagot, kumuha kayo ng paraan na makakopya kayo sa mga kaibigan niyo. Aalis lang ako saglit. Sabi niya, aalis lang ako saglit. Okay? At maninigarilyo ako. Dapat pagbalik ko, nakopyahan niyo na yung dapat yung kopyahin. Kaya sabi ko, wow, okay itong professor na to. Tapos yung isa kong professor naman, happened to be a member of the church, si Sir Brother Rudy Borhal. By the way, sa Trinity University of Asia ako nag-aaral o Trinity College during my Ano time. yan? Sa ano? Sa E. Rodriguez. Aki Rodriguez. Yeah. Oo, ayan yung katabi niya yung St. Luke's. Yes, Oo. yes. Kaya ako napaaral diyan kasi pinag-nurse ako, pinag-na-nurse ako. Ayun yung unang course ko, nursing. Para Oo. makapunta ng abroad. Kasi nandun ang daddy ko eh. Oo. Oo. Mga classmate ko sa nursing, kung may lalaki man, puro bakla. Oo. Sabi ko malakas makahawa to. Feeling ko naman, di naman ako gano'n. Sabi ko, mami, ayaw ko doon kasi mga bakla yung mga lalaki doon. Ayaw ko doon. Sabi ko, at saka hate ko ang hospital. Hindi ba? Oo. Eric, hindi pa Oo. kami nababash. Baka ngayon pa lang Hindi pa kami nababash. Baka ngayon pa lang. Hindi, real talk tayo dito, di ba? Hindi, tama. Real talk. Tama yan. Oo. Pero, Good vibes lang tayo eh. yung mga, hindi naman sila ma-offend kung alam naman nila ganun sila. Hindi ko naman sinabing masama silang tao. Di ba? Actually, marami akong biglang kumakambyo. President ko. Alam mo ba, John, kung ewan ko kung alam ni Eric to. No, I was a young bishop nung nag-mission si si Eric. Tapos there was a time na sabi ko kay Eric, hindi ko alam kung ma-remember ni Eric to na i-record niya yung experience niya. I-record. So, cassette pa yon. Mm-hmm. So, pinadala niya yung cassette. Imbis na nag-Sunday school kami, Pinakinggan nyo. pinakinggan namin sa sacrament meeting yung niya. Wow, hindi ko alam yan Oo, magandang yan information namin. Andun mami niya rin nung So, very very touching for the members. During that time, talagang very interested yung mga members. Kasi bihira na assign sa Australia dati. Ngayon, marami na. Yes, So, for our final discussion or episode or segment pala, let's talk about where you are right now, Eric. No, we've heard from your previous discussion or telling that you've been a successful salesperson, and you taught us what confidence is and what trust is. Tell us more, or tell us in your own experience the feeling of being a successful salesman at the same time maintaining your attitude where you're still humble and willing to learn. wow, maganda yung tanong mo, Brother John, Sa akin, pag ikaw hindi ka naging successful as salesman, sabi ng boss ko, hindi ka magaling. Ngayon, pag ikaw nakarip ka ng success as a salesman, as a sales manager, kasi ako manager na ako, Brother Jong, pero Okay. ina-identify ko pa rin yung sarili ko as a salesman o as a salesperson. Kahit retired ka na, pwede ka pa rin maging salesperson. Yes. Oo. Unang-una dito yung ibenta mo yung sarili mo. Oo. Ito yung recent training namin, sabi, you must be likable, di ba? Second, dapat you know how to communicate, di ba? Then you must acquire positive attitude towards other people. Oo. So, sa akin, may sabi ko nga na marami akong client na ini-invite ako, Eric, sama ka sa akin, pakita ko sa itong nabili kong property. Ang ganda ng bahay, ang laki. Oo. Di sabi ko, boss, I'm happy for you.
ang ganda ng bahay mo. Sabi nung client ko, hindi ko na sasabihin kung sino tong client ko. Malaki ang naitulong mo sa akin, Eric, sa business tong ito. Alam mo, sabi ko sa kanya, boss, thank you, na-recognize mo yung support ko sa'yo. Baka pwede, boss, tulungan mo din ako kasi gusto ko rin yumaman. Oo. Diba? Sino ba naman ang Nakwento mo sa akin yan dati, Eric. Oo. So, sabi nga by all means, ito lang napansin ko. Pag ang tao, tulungan mong yumaman o yung mayaman na tao na tulungan mo siya in one way, hindi ka pagraramutan yan. Oo, kasi marunong silang tumanaw ng utang na loob, lalo na rin sa mga taong nakatulong sa kanila. So, sabi ko, boss, baka pwedeng tulungan mo naman ako. Oo naman, paano? Boss, baka pag may ni-refer na ako sa project, bigyan mo na naman ako ng commission dyan. Sabi ko gano'n sa kanya. So, every time may project akong binabato, nabibigyan ako ng commission. Diba? And then, second, yung wife ko din naman, sabi nga ni President Kim, dynamic duo kami. May galing din, nakakatulungan kami. Oo. Because I believe opportunities, yung may nagsabi na opportunity only knocks once, hindi totoo yun, mali yun para sa akin. Opportunity always knocks because of these young people that have brighter idea na ibinibigay. So kung merong idea dyan na business opportunity na very promising and potential, ginagrab namin mag-asawa yan. Oo. Kasi, again, yung Atlanta, yung company na saan ako connected, hindi kami binaksang company. Binigyan niya kami ng freedom to explore and to navigate all avenues para maging successful kami as a salesperson sa company. Ang kagandahan ng company, ang Atlanta, nire-recognize nila yung mga taong nagsasucceed talaga. Oo. So, yung wife ko, because of her magandang business acumen niya, so may mga business din siya na nagsusuportahan kami. So, parang sa family namin, kung itong kanang kamay mo tumatabo ng blessings, then yung kaliwang kamay mo ay tumatabo din ng blessings, at sa likod mo marami pang nakaabang because of all the opportunity na ginagrab mo, definitely yung hinaharap mo ay bright, very bright yung future mo. Ngayon, pag na-feel mo yan, wag mong kakalimutan na ikaw nakaapak pa rin sa lupa. Dahil kaya ka binibless ng Panginoong Diyos para makapag-inspire ka. And lastly, tumingin ka sa taas para lagi ka magpasalamat sa Kanya. So left, right, back and forth, up and down, meron tayong tinitingnan kung saan ka dapat, kung ano meron dapat sa buhay mo. So, success-wise sa akin, masabi ko, with the help of our Heavenly Father, of course, with the guidance of the teachings of our Lord Jesus Christ, masabi kong very successful ako. Hindi lang spiritually, temporally, masabi kong successful ako. Pero yung yaman na yan, hindi ko masabing mayaman ako, Brother Jong eh. Kasi ang yaman nasa Diyos lang. Oo. Lagi kong tinuturo sa mga anak ko, kung meron man tayo ngayon na ganito, hindi yan binigay sa atin para maging mayabang. Maging mayabang kayo, may maliiting kayong tao, that's a no-no kay Heavenly Father. Binigay niya sa atin yan para makapag-inspire, makatulong ka sa kapwa mo. Humility for me is part of the formula for you to reap success. Sabi nga po, di ba, ang nagpapakumbaba ang siyang itataas ng ating pong may kapal. Di ba? Then kung ikaw nandoon, lagi mong ma-recognize na ayan ay para lang sa kanya. Kasi by snap, pwede niyang bawiin yan, pwede niyang kunin. Kung di maganda ang paghawak mo sa blessings na binigay niya sa'yo. Maraming nag-aabang dyan. Pero kung ayan ay pinag-iingatan mo, lalo na ang recognition mo sa kung may kapal kay Heavenly Father at kay Jesus Christ ay nakadiretso lang, definitely mas lalo kanyang i-blessed. Oo. Ayun, Brother John. All right. So thank you so much, Eric, for sharing your ideas, your thoughts, and everything. You know, we learned so much. All right. So thank you, friends, for joining Thank us. you.
and see That's you it, on our thank you. next episode. Thank you, Eric and Kim. Bye. Thank Thank you. We love you. Thank you. Thank you.